Sa magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito at isa na naman pong araw at pagkakataon na atin pong pagpupurihan at sasambahin ng ating Panginoon. For He deserves all the glory and honor. Amen? At bago po ang lahat, tayo po ay magsimula sa pansarili po natin panalangin. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito, sa panigbago, Panginoon, na araw na ibinigay mo po sa amin at sa kalakasan, Panginoon, na ibinahagi mo po sa amin at sabay-sabay kaming magpupuri dito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, Lord God, ang gawain ito sa inyo. Dalangin po namin ang presensya mo, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Panginoon, at ng gabay ng Holy Spirit sa bawat isang nandirito. Panginoon, dalangin po namin na gabayan niyo po kami magmula po sa worship team, Panginoon. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpupuri, Lord God. Ganon din po sa aming pastor, Lord, na magbabahagi po ng iyong salita. Lord, we pray, kayo po ang humahawak sa kanya, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya ng strength, Panginoon, na kakailanganin niya, Lord God. Share your word. Maging ang knowledge and wisdom, Panginoon, sa iyo manggagaling, Lord. And Lord, I pray, Panginoon, sa lahat po ng taong nandito, buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa mga salita mo at pagpapala, Lord. Naway lubusan po namin maintindihan ng mga aral na nais mong malaman namin, Panginoon, at magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, maraming salamat po sa isang linggo, Lord God, na kami po ay inyong iningatan, kami po ay inyong ginabayan, Panginoon. Saan po kami nagpunta ay inilayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng disgrasya, Panginoon, ng aksidente, at binigyan mo po kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan, Lord God. And each day, Lord God, you renew our strength, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang gawain ito sa inyo. Dalangin po namin ang tagumpay na magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. At uuwi kami na, Lord God, na may joy sa aming puso at full of blessing, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Binabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Kaya naman po ang lahat ay inaniyahan naming tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 34 verse 1, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. This is our time to praise and worship our Almighty God. Kaya umawit po tayo ng mula po sa ating mga puso. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
Lord, we worship you, Panginoon. You are so good, Panginoon. And with you, Lord God, all things are possible, Panginoon. Hallelujah. To your hands I commit again with all I can for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay with all I am. I walk with you wherever
the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I have. The reason that I live, the reason that I sing with all I have. The reason that I live, the reason that I sing with all I Hallelujah. Lord, we worship you, Panginoon. We believe in you, Panginoon, and we belong to you. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness and right.
Hallelujah. Let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, we are so blessed, Panginoon, sa mga awiting ito, Lord God, saying that you are so faithful to us, Panginoon. And you are so good, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Lord God. And with you, all things are possible, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya, Panginoon. And Lord, we will keep on hoping sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang aming pangahawakan, Lord God, sa lahat po ng seasons ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, katapatan at kaluwalhatian sa amin, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning sa ating lahat. Happy Mother's Day sa ating mga magaganda at masisipag na mga nanay. Kaya ngayon ay meron ng special celebration at sa ating mensahe ay siyempre kayo ang mayroong emphasis ngayon. But before that, let's go to the Lord in prayer. Father God, we thank you for another day you have given us. Salamat sa mga awitin, inspiring our hearts to praise you and to worship you in spirit and in truth. Handa mo po ang puso ng bawat isa, higit sa lahat ang mga nanay na narito ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, magsi-series break muna tayo dahil Mother's Day. At ang title po ng ating mensahe ay Renewed Strength for Every Mother. At kinuha po natin ang title na yan mula dito sa promise from Isaiah 40 verse 31. So basahin po natin yung susunod na slide. Lahat po tayo, basahin natin ng malakas. Amen. Diyan po natin kukunin ang encouragement para sa lahat ng mga nanay. Alam niyo po, ang pagiging nanay ay isa sa pinakadakilang biyaya, pagpapala ng Diyos. Pero hindi rin madali sapagkat ang pagiging nanay ay puno ng pagmamahal, pero ito rin naman ay mayroong luha at pagod. Tama? Ang pagiging nanay ay puno ng kagalakan, pero may kasama ring lungkot at sakripisyo. Higit sa lahat, ang pagiging nanay ay punong-puno ng pag-iintay. Agree ba mga nanay dyan? Pag-iintay sa pagbabago ng mga anak, pag-iintay sa panalangin na matagal nang iniintay, pag-iintay sa miracle ng Diyos. Yan po yung nadadama ng mga nanay ngayon. Minsan nga ay napapatanong siguro yung mga nanay, Panginoon, bakit parang ang tagal? Bakit parang yung panalangin ko ay tumatama lamang doon sa ceiling, parang hindi mo ako naririnig. Pero ngayong umaga, mga nanay, meron pangako sa inyo. Dito sa passage na ito, sinasabi na ang iyong pag-iintay ay hindi sayang. Ang iyong pag-iintay ay hindi walang kabuluhan, sapagkat yun daw ay paghahanda sa iyo sa paglalagay ng Diyos sa posisyon na kung saan manunumbalik ang iyong kalakasan. Kaya
Ito'y magandang pangako para sa mga nanay. At ating babalangkasin ngayon itong pangako na ito isa-isa. Point number 1, waiting on God brings renewal. Ang pag-iintay daw na sa Diyos ay nagdudulot ng kalakasan. Ano po ang sabi rito? Those who wait on the Lord shall renew their strength. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Now, ang ibig po sabihin ng waiting dito is to wait with expectation and trust. So it is not passive, but it is an active faith. Hindi ibig sabihin na nag-iintay ka na wala kang ginagawa. Kundi ikaw ay nag-iintay sa prayer mo, sa pangako ng Diyos, pero nagpapatuloy ka sa buhay. Hindi ka sumusuko. Amen? Yun yung waiting na sinasabi rito. Kasi kapag tayo nag-intay, ito po ay isang katahimikan. Tama? Pag ikaw nag-iintay, parang ikaw ay nag-struggle. Ang pinakamahirap po na pinagagawa sa atin ng Diyos, lalo na sa mga nanay, ay maghintay. Pero tayo nabubuhay sa mundo na kailangan ng paghihintay. Although lahat ng bagay dito sa mundo ay meron ng instant. Instant noodles, instant coffee. So lahat instant. But when it comes to God's working in your life, laging may process. Sabi nga ni John Maxwell, merong the law of process. Lahat ng bagay, merong pag-iintay. Bakit po? Kasi ang pag-iintay ay pagpapatuloy sa ating buhay. Ngayon, kapag ang mentality ito ay nawala sa isipan ng mga nanay na dapat ako mag-intay, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Maiinip na yan. Bakit? Kasi kapag nainip na, ang gusto natin by nature ay mangyari na agad ang gusto natin. Ang gusto natin ay, Lord, sagutin mo na yung prayer ko ngayon. So tayo po ay nangunguna na sa Diyos. Di ba yan ang nangyari kay Sarah? Sa tagal ng kanyang pag-iintay, sinabi niya kay Abraham, o sige, pwede na kayong magkaanak ni Hagar. Nainip siya. So ano pong nangyari? As a consequence, nagkaroon ngayon ng battle sa lahi ni Ishmael at ni Isaac. No, kaya nagkaroon ng Muslim, kaya nagkaroon ng Jews. Forever nagkaroon ng battle. So, we need to wait or else makakaroon ng sigalot sa buhay. Yan po yung gusto ng nature ng tao. No? Kapag naiinip sa Diyos, merong sumisigaw sa ating kalooban, Panginoon, gawin mo na po ito. Alisin mo na ako sa paghihirap. Alisin mo na yung mga nadadama kong ito. Pagalingin mo na ako ngayon. Ang taong naiinip, hindi nakatatanggap ng best. Sa panliligaw na lang kailangan mong maghintay. Pag minamadali mo at nainip ka, iiwan mo yung niligawan mo, doon ka sa madaling mapasagot. Pero ang problema, hindi pala yun. Yung para sa'yo. Ngayong kinasal ka doon, forever ka nang magsasabi. Pero yung nag-intay ka, nakuha mo yung oo, di ba? Di ang saya. Forever kang masaya. Sa mga nanay din, kailangan nyo ng pag-iintay. Bakit? Sapagkat ang mga taong nag-iintay ay nagtitiwala sa Diyos. Ang mga taong nag-iintay, inilalagay niya yung buo niyang kalakasan, puso, kaluluwa, sa kalakasan ng Diyos.
sapagkat alam niya, nasa Diyos ang huling sagot. Eh, kahit pilitin natin yung gusto natin, hindi po mangyayari ang gusto ng Diyos. Kailangan mag-intay. Dahil kapag ikaw ay nag-intay, ang pag-iintay po ay hindi kahinaan. Minsan, yung pag-iintay, akala natin walang nangyayari. Parang sayang ang ating oras. Pero meron palang ginagawa ang Diyos. No? Behind the scene. Kaya habang nag-iintay, manalangin. Huwag mainip. Sapagkat hindi nangyayari kasi hindi pa inaalaw ni Lord. Pero alam niyo yung diablo, lagi bumubulong. Naku, hindi ka na mahal ni Lord. Tignan mo, tahimik si Lord sa'yo. Pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka niya na mahal. Hindi ka na niya pinakikinggan. So kapag pinakinggan mo yung mga ganong bulong, maiinip ka na. Kaya anong application para sa mga nanay at para sa ating lahat? Maglaan ng oras sa Diyos kahit sandali. Lalo na kapag nainip tayo. No? Manalangin instead na magrebelde. Mag-pray kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Bigyan mo ako ng katatagan. Manalangin kahit sa gitna ng kahirapan. No? Huwag ka mag-focus sa kahirapan sapagkat mawawala din yan. Everything will come to pass. Amen? Higit sa lahat, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Panginoon, wala akong magagawa. Alam mo ang lahat, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng aking problema. Pangalawa po, the purpose of waiting, like an eagle. May layunin ang paghihintay parang agila. Ano pong sabi sa talata? They shall mount up with wings like eagles. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Ano ang goal ng Diyos? Una, sa eagle, bakit kailangan niyang dumaan sa proseso? Para siya makalipad ng mataas, ng mataas. Anong goal ng Diyos sa mga nanay? Kayo ay lumipad, mag-overcome, hindi lang mag-survive, maging victorious. But, like an eagle, sa susunod, meron pong proseso na tinatawag na molting process. Ano ba itong nangyayari sa eagle? Ito yung panahon na kung saan nalalagas yung kanyang balahibo at unti-unti siyang nakakalbo, right? At siya ay nananatili sa isang tahimik na lugar, nagpapahinga siya ron. Kasi hindi siya makalipad. Pag wala na siyang balahibo, mahina siya. Pero yung process ng molting, kailangan niyang mangyari para merong tumubo na bagong balahibo. Diba sa mga nanay, kailangan minsan na manahimik kayo. Kailangan yung bibig minsan ay pigilan. Instead na mag-murmur, ano ba yan? Wala naman tayong pera. Ano ba yan? Ganyan na lang. Oh. Natatawa yung isa doon. Imbis na gano'n, isipin mo, ito yung proseso na tinatanggal ng Diyos yung mga bagay sa aking buhay na hindi maganda. Kailangan kong manahimik sa kwarto, imbis na sermonan ko yung mga anak ko, sermonan ko yung asawa ko. Manahimik ako sa presensya ng Diyos. Ang tanong, ano kaya yung gustong alisin ng Diyos sa mga nanay? Bakit dumadaan ka sa kanyang proseso, sa pag-iintay? Siguro, may mga ugali na dapat alisin. Tama? Siguro, yung pananampalataya mo ay nakasalig sa tao. Ang gusto ng Diyos sa Kanya. O, masyado kang nakapokus sa material. Gustong alisin ng Diyos yung mga bagay na yun.
yan po, una, masakit. Kasi yung mga bagay na gusto natin kapag inalis, nalulungkot tayo. Ganon din yung eagle. Habang natatanggal yung balahibo, hindi maganda. Kailangan niyang mag-intay, tumubong muli ang balahibo, sapagkat kapag tumubo yung balahibo niya, makakalipad ng muli siya. Waiting is needed. Kaya ang tanong natin, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga nanay na maghintay? Number 1, basahin ng mga nanay. Iyon. Tulad ng balahibo, inaalis ng Diyos ang siguro maling pananaw ng mga nanay. Yung maliit na pananampalataya. Mga bagay na nagpapabigat sa iyong buhay. Kaya anong application sa mga nanay? Basahin, bitawan ang mga bagay na pinapaalis ng Diyos. So, it's between you and God. Oh, hindi ko pwede sabihin ito, it's between you and God kapag nanalangin kayo mamaya. Pangalawa, ang pag-iintay ay nagpapalakas sa kalooban. Habang nag-iintay ka, habang tila walang nangyayari sa panalangin mo, parang walang nangyayari sa buhay mo, parang walang positibong resulta ang lahat. Tahimik. Parang ang Diyos ay wala. Pa yung awitin niya, natutulog ba ang Diyos? Minsan ganun ang ating nararamdaman eh. Parang silent ang Diyos. Pero alam nyo, parang si Habakuk. Sinakot ng Babylonia ang Israel. Sabi niya, Panginoon, bakit nangyayari ito? Hindi niya maintindihan. Until such time, sinabi ng Panginoon, just focus on what you know. No? Ang ginawa ni Habakuk, yung hindi niya naiintindihan, hindi niya nainisip. Nag-focus siya sa mga bagay na ginawa noon ng Diyos na alam niya. In the same way sa mga nanay. Hindi naman lahat maintindihan ng nanay. No? Porket matanda na siya. Hindi ibig sabihin, alam niya lahat. There's time for you to be silent before God. Kaya ang dapat gawin, bitawan ang mga bagay na pinapaalis at magkaroon ka bilang isang ina, kaya ka ginagawa ng Diyos na pinag-iintay sapagkat gusto ng Diyos lumalim ang iyong pananampalataya. Lumawak ang iyong pasensya. Hinuhubog ng Diyos ang iyong karakter. Bago ibigay ng Diyos ang pagpapala, kailangan handa ang kalooban. Amen? Kasi pag binigay ng Diyos ang blessing sa iyo, hindi ka handa sa iyong kalooban, eh baka mapahamak. Merong mga biglang nanalo sa lottery. Sa Amerika, may nangyari eh. Nanalo siya ng lottery, wala siyang alam sa to handle his finances. Eh. Ang ginawa niya, gastos ng gastos. No? Hanggang sa almost maubos na yung kanyang napanalunan. Ayaw ng Diyos na kapag binigay ang biyaya sa iyo, masasayang. So gusto niya muna, matibay ang iyong kalooban. Amen? Kaya mag-intay ka lang, darating po yung pagpapala na yan. Bakit? Ano po yung katotohanan? Inihahanda ka ng Diyos mula sa iyong kalooban. Kaya tanungin mo yung sarili mo, kamusta na ba ang kalooban ko bilang nanay? Ha? Kamusta na ba? Meron ka bang inaasam na napalaking biyaya? Meron ba? Yan. Amen. Meron talaga, no? Ang tanong, handa ka na ba? Yun. Kasi pag dumating yung napakalaking pagpapala, it's either we become closer to God or tayo ay lumalayo. Kaya, alam ng Diyos
ang ating kahinaan. Pangatlo, ang pag-iintay ay nagtuturo ng pag-asa sa Diyos. Kapag nag-iintay, lalo na wala kang nakikitang anumang pag-asa sa iyong harapan, parang ang laging huling resort mo, sa Diyos ka na talaga magtiwala. Wala kang maasahan sa tao, wala kang maasahan sa kanino man, kaya ang sabi ng Diyos, anak, yan talaga ang gusto kong gawin mo. Magtiwala ka lang sa akin. Dumadating tayo sa punto na dead-end situation. Inalaw po yan ni Lord. Hindi ibig sabihin, kawawa ka. Hindi. Tinuturuan ka ng Diyos na lubos na magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya, sa panahon ng kahinaan, natututo ang mga nanay na umasa sa Diyos. At sasabihin niya, basahin niyo ito, Panginoon, yun. Kasi alam ng Diyos na hanggat meron kang nilalapitan, inaasahan, mag-iintay ka. Pero kapag nakita niya na sa lahat ng pagkakataon, siya ang iyong kailangan, ibibigay na ni Lord yun. Kasi alam niya, you will give the glory to God. Right? Hindi, glory to my sister. Glory to my brother. Kasi nandyan siya lagi kapag may kailangan ako. But glory to God. Glory to God. Amen? Pang-apat, ang pag-iintay ay naghahanda sa iyo na ano? Yun. Katulad ng eagle, nandun siya sa sulok, nag-iisa, lagas-lagas ang balahibo, parang kawawa na, pero ang purpose pala, na kapag tumubo na yung balahibo, mas malakas pa siya, mas mataas pa yung lipad niya kaysa dati. Yan po yung desire ng Diyos sa bawat nanay ngayon. Pagkatapos ng proseso, mas lumalakas ka. Mas nagiging matalino ang nanay. Mas nagiging patient na. Siguro nakikita ng mga anak, uy, si nanay, hindi agad nagagalit. No? Nagbobuntong hininga na lang. Dati, kapag meron akong ginawa, nagpuputak-putak agad. Pero ngayon, nag-i-smile na lang. Nakita yung changes. Bakit? Kasi yung balahibo ng pasensya ay tumubo. Yung balahibo ng kagalakan ay tumubo. See? Mga nanay, gusto nyo bang magkaroon ng bagong balahibo? Yeah. Kailangan ka munang makalbo. Kailangan mo ng malagas. Ang dapat malagas. Ano ba yung dapat malagas sa buhay mo na iyong pinipigilang mahulog? Ha? Ikaw ang nakakaalam yan. Ikaw lang. Kaya sabi mo, Panginoon, handa na po akong malagas ito. Para yung bagong balahibo ng pagpapala ay maranasan ko. Amen? Yan po ang mga nanay natin. Handang-handang malagas para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Anong pangako? Ang susunod mong yugto ay mas malakas. Amen. More faith, stronger hope para sa mga nanay. Ang panahon ng pag-iintay ay hindi sayang. Ito'y panahon ng pagpapalakas. Point number 3, God enables you
to rise above. Mga nanay, bibigyan ka ng Diyos ng katatagan para lumipad ng mataas. Anong sabi ng talata? They will soar or they shall mount up with wings like eagles. Naniniwala ba kayo na hindi agad inaalis ng Diyos yung problema? Yung agad, na kapag nanalangin ka, boom, wala na agad ang problema. Merong mga times na biglang nawawala, no? Pero merong mga problema na kahit na ilang beses ka nang nanalangin, napakaraming nagpe-pray sa'yo, nandyan pa rin ang problema, ibig sabihin, inallow ni Lord ang problem na yan to mold us. And it will take time para maalis yun. Ganon din sa isang eagle. Hindi ibig sabihin na nakakalipad na siya. Wala nang bagyo siyang mararanasan. Pero dahil alam niya, kung merong bagyo, merong hangin. Tama? At anong ginagawa niya sa hangin? Instead na labanan yung hangin, inaalaw niya yung hangin na siyang bumuhat sa kanyang pataas ng paglipad. Nandyan ang problema, pero yung kalakasan ni Lord ay parang hangin na dapat mong gabayan. Dapat mong sakayan, yon. Para buhatin ka ng lakas ng Diyos to go through your problem and soon, makatakas tayo doon. Amen? Ayaw ng Diyos na pag dumating ang problema, tatakbo tayo. Gusto niya, suungin natin ang problema sa strength ni Lord para pag natapos yun, masasabi natin, thanks be to God. Dahil sa lakas ni Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hindi ka, lumabas ng problema, masama pa rin ang loob mo. Hindi, lumabas ka ng problema mo dahil sa kalakasan ng Diyos. Yan po ang gusto ng Diyos. Kaya anong application? Huwag labanan lahat, magtiwala sa Diyos. Okay? Kapag may problema, huwag magrebelde, huwag mag-murmur, magtiwala ka sa Diyos. Ibigay sa Kanya ang iyong alalahanin. Lord, ang hirap nito, ang bigat nito, ibinibigay ko sa iyo ang aking worries. Pangatlo, hayaan mong siya ang magdala sa iyo. Kasi hindi naman natin alam ang mangyayari. No? Lahat mahirap. Pero alam ng Diyos yung katapusan. Point number 4, God gives endurance for your journey. Binibigyan ka ng Diyos ng katatagan sa paglalakbay. Basahin po natin yung talata. Tunay na ang pagiging nanay ay hindi takbuhan, kundi isang marathon. Anong pagkakaiba ng sprint sa marathon? Yung takbuhan, pabilisan di ba? Pero yung marathon, patatagan. Kung sinong matatag, siya yung mananalo. Ang pagiging nanay, isang paglalakbay. Minsan, mabagal lang yung facing. No? Kasi natututo ka little by little. But it doesn't mean walang nangyayari sa'yo. Kundi naglalakbay ka, no, it's a journey of faith para sa'yo. Kaya ang mga nanay, matsatsaga. Kasi dumaan sila sa malayong paglalakbay. Merong istorya po ng isang nanay, si Aling Rosa.
Isang simpleng nanay na nakatira sa probinsya, maaga siyang nabiyuda. Meron siyang 3 anak. So dahil mag-isa siyang palalakihin at bubuhayin ng 3 anak, ang ginawa niya, sa umaga nagtitinda siya ng gulay. Sa gabi naglalaba para mapunan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. So, dahil sa kanyang pagtsatsaga, ang nangyari nga, nakatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Isa naging nurse, naging teacher, naging engineer. At nakita ng mga anak, kaya sila nakatapos ay dahil sa pagmamahal ng kanilang nanay Rosa at sa pananampalataya sa Diyos. Anong katangian niya? Matyaga. No, kahit anong hirap ng buhay, hindi siya nagrereklamo. Para sinasabi niya, mahirap ang buhay, pero okay lang yan. Kaya natin to. Tibay ng loob. Sa tuwing may problema sa pera o sa pag-aaral ng mga anak, nananalangin siya. Hey, hindi siya nagwo-worry. Lagi niya sinasabi, God will provide. Amen? Kaya naman, yung kanyang mga anak, sinabi nila, ang aming nanay, ang ehemplo ng aming buhay. Hindi kami mayaman, pero mayaman kami sa pangaral. Mayaman kami sa pananampalataya. Mayaman kami sa pagmamahal sa Diyos. Ganun po dapat ang mga nanay. Kaya anong application? Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Okay? Huwag niyong sabihin na, bakit yung nanay na yun? Hindi naman pumupunta ng church. Hindi naman naglilingkod sa Diyos. Pero parang walang problema. Akong nasa church lagi, bakit ganitong nangyayari? Wag na wag ikumpara ang sarili. Sapagkat yung ginagawa ng Diyos sa iyo, iba sa ginagawa niya sa ibang nanay. Concentrate on what God is doing in your life. Number 2, is celebrate ang maliliit na tagumpay. Kung merong nagpasaya sa iyo, Lord, thank you sa kasiyahan ito na dadama ko. No? Lord, salamat sa, o ano man yan, maliliit na tagumpay para sa iyo, celebrate. Don't focus on your problem. Celebrate on little things, little victory. And then, magpatuloy kahit mahirap. Yan po ang kailangan ng mga nanay. Kapag yan ang iyong naging mentality, makikita ng iyong mga anak ang katangian na hindi nila malilimutan kailanman. Amen? Point number 5, your labor is never in vain. Ang iyong pagtsatsaga ay hindi nasasayang. Ang sakripisyo mo bilang isang ina ay hindi nasasayang. Bakit? Basahin mo ito. Bakit? Bawat Amen. Bawat panalangin mo bilang nanay, nakikita yan ng Diyos, daw hindi niya agad sinasagot. Ang bawat luha mo, bawat patak, alam ng Diyos yan. Bawat pagod mo, sakripisyo, sinusulat ng Diyos ang lahat ng yan. Kaya nung application sa iyo, ipagpatuloy ang panalangin. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos. Ipagpatuloy ang pagmamahal sa kapwa, sa iyong mga anak, sa Diyos, at sa paglilingkod. Ipagpatuloy mo yan sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng yan. Magtiwala sa bunga. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, para ka nagtatanim, na pag nagtanim ka, hindi mo agad makikita yung bunga.
it takes a while para magkaroon ng harvest. Amen? Anong sabi ng pangako ng Diyos? Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susunod. Yan. Ang mga nanay, nagtatanim kayo. Pero huwag kang mainip sapagkat sa takdang panahon, aani ka ng pagpapala sa Diyos. Amen? Naniniwala ba mga nanay? Amen. Yun. Kaya huwag kang nakasimangot lagi. Oh? Magpaganda ka sapagkat ano ba yung pag-iintay? Waiting is what? Yung kanina, anong meaning? Nakalimutan agad? Waiting is with expectation and trust. Kapag nag-iintay ka, nag-expect ka, God will hear my prayer. I may not see it right now, but God will answer my prayer. I trust what He said. What He says, He'll do it. Keep on expecting. Parang ganun yung mga farmer, di ba? Pag nagtanim sila, hindi niya sinasabi, hindi naman tutubo ito. Hindi. They expect a harvest. Kaya every day, dinidiligan nila. Amen? Kaya kapag ikaw, ano man ang ginawa mo para sa Diyos, diligan mo ng panalangin. Diligan mo ng paglilingkod. Sapagkat sa takdang panahon, aani ka. Maganda ng umani galing sa Diyos. Sapagkat ang bigay ng Diyos na pagpapala ay walang kalungkutan. Pero yung kayamanan na nakuha sa dishonest ways, you will enjoy it momentarily, pero may lasting effect. Maganda na yung bigay ni Lord, nag-intay ako. Pero pag dumating, celebrate. Let's celebrate. Yan po ang gusto ng Diyos. Bilang pagwawakas, kapag ikaw ay mahina, anong gagawin? Kapag ikaw ay naghihintay, kapag ikaw ay napapagod, amen. Bakit po? Kasi hindi ka lang nabubuhay, ikaw ay hinahanda para sa muling paglipad. Waiting is positioning you for greater blessing. Hindi para parusahan. Kaya nga, tayo mga lalaki, minsan mainipin, hindi ba? No? Kapag kasama niyo yung mga misis niyo pumunta sa mall, magsusukat sila ng damit, kailangan mo ng patience. Kasi napakarami nilang susukatin bago makabili. Pero pag nabili naman nila yon, tuwan-tuwa sila kasi yun ang gusto nila. Minsan tayo, nagmamadaling bumili, no? Kahit na ano dyan. Pag uwi mo naman, hindi kasya. Diba? Kaya minsan, magandang mag-intay talaga. Amen? Kung ikaw ngayon bilang nanay ay nasa panahon ng pag-iintay, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi ka nabibigo. Hindi ka nag-iisa. Bakit po? Kasi may tumutubong bagong pakpak ang Diyos sa buhay mo. At darating ang araw, lilipad kang muli. Kaya mga nanay, nais ng Diyos to see you as an overcomer. Not a victim, but victorious. Let's all pray together. Panginoon, palakasin mo po ang bawat nanay ngayon. Sa kanilang pag-iintay, bigyan mo sila ng kapayapaan. Sa kanilang kahinaan, bigyan mo sila ng lakas. Sa kanilang proseso, bigyan mo sila ng pag-asa.
renew their strength, like what you said in your promise, upang sila'y makatakbo, makalakad, hindi manghihina, hindi mapapagod, kundi nagpapatuloy sa buhay na ito na merong expectation, trust, and confidence in all your promises. Bless all the mothers today, maging ang kailang mga anak na narito ngayon. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.